Mga kaibigan, Kai Soto naging over-aggressive nga ba kaya mabilis na tatawagan ng foul sa early ng game? Depensa at ofensa ni Kai Soto nagkulang nga ba kaya natalo ang Yokohama? And well mga idol, bago natin yan pag-usapan, please huwag mong kalimutan mag-like and subscribe and pahit ng notification bell. Maraming salamat po. Mga kaibigan, sobrang ganda nung naging laban nga po ng Yokohama at ng Ibaraki Robots. Especially yung fourth quarter ng game, very intense talaga, no? Segundo na lamang po natitira, nakalamang na ng 1 puntos ang Yokohama. Pero pagdating ng mga 5 segundo, nakaputos pa ng 2 points itong Ibaraki, which is nag-lead para matalo ang Yokohama. Marami nagtatanong, no? Nagkulang nga ba ang depensa at ofensa ni Kai Soto kaya natalo ang Yokohama? Dahil kung makikita po ninyo, first quarter pa lamang ng game, meron ng 2 fouls si Kai Soto and another foul naman pagdating sa third quarter ng game. Limited time din si Kai Soto pagdating ng second quarter, under 3 minutes pa siya saka nakapaglaro para nga po hindi mauwi sa foul out etong si Kai Soto. Hindi na po kasi nagtitake ng risk itong si Coach Aoki Taketo kapag meron ng 2 hanggang 3 foul si Kai, no? Madalas hindi na pinapasok or ipinapasok man si Kai siguro mga last 3 minutes na lang o 2 minutes na lang ng game sa fourth quarter ng game para sa malakas sa depensa ng Yokohama. Tinatansya din po ni Coach Taketo yan mga kaibigan. Pero ang sinasabi dito ng mga fans si Kai, kung nag-take ng risk etong si Coach Taketo doon pa lang sa second quarter ng game, no, ay pinasok agad, no, sa early ng second quarter si Kai, ay siguradong hindi lolobo ang kalamangan nga po ng Ibaraki Robots dahil kung titignan po ninyo, kayang-kaya naman makasabay talaga ng Yokohama. Mababa yung standings itong Ibaraki, nasa mataas ng konti itong Yokohama Bay. Pero anong nangyari dito mga kaibigan, kinulang sa maayos na sistema ang Yokohama. Hindi rin po kasi gumagana talaga, no, yung Yuki at Kai Soto tandem sa loob pagka dinoble team na silang dalawa, especially si Kai Soto na pag-iinitan pa ng referee. Kapag natatapik or manipis lang yung pagkakadikit doon sa Ibaraki, tinatawagan agad ng foul. Very unfair naman talaga kung titignan po ninyo. Especially si Kai Soto, sanay na talagang gumalaw yan ng balyahan, no? Kaya kung titignan po ninyo, yung depensa ni Kai, pinapanatili niya po sa loob. Iba po kasing impact pag merong Kai Soto sa loob, no? Hindi po nakakascore yung mga sharpshooter ng kalaban, no? At hihirapan sila pumasok basta may Kai Soto sa loob. Napaka-easy din makuha ng rebound basta sisipagan lang ng ating pambato na si Kai Soto. Well mga kaibigan, natalo man ng Yokohama dito sa game 2 kontra sa koponan ng Ibaraki Robots, ay may pag-asa pa naman sila makapasok sa playoffs. Meron pa silang 10 games, no? At kapag nag-consistent na panalo sila, ay makakapasok pa sila sa slot para nga po sa playoffs. 8 teams naman ang kinakailangan, so may pag-asa pa ang Yokohama Big Corsair. Mga kaibigan, si Kai Soto ay nakapagtala po ng 10 points, 1 rebound at 3 foul nga po, no, sa loob ng laban nga po ng Ibaraki at ng Yokohama Big Corsair. Mga kaibigan, patuloy ko kayong i-update and please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat.